Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. DENR Secretary Gina Lopez muling humarap sa Commission on Appointments. Proseso sa inilabas niyang closure at suspension order sa ilang mining operations muling binusisi ng ilang mambabatas. 14 na panukalang batas planong ipasa ng Kamara at Senado bago sumapit ang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mga umuko pa ng ari-arian ng pamahalaan ngunit ayaw magbayad ng tamang buwis, binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. LTFRB dininig na ang kaso ng Leomaric bus na naaksidente sa Nueva Ecija. Kawalan ng karelyebong driver at binagong ruta, ilan sa mga nakitang paglabag. DFA nagpaliwanag sa hindi pagbanggit sa ASEAN Chairman Statement ng reclamation at umano'y militarisasyon sa South China Sea. Maraming Pilipino malaki pa rin ang tiwala sa Amerika kaysa Russia at China ayon sa survey ng Pulse Asia. Trust rating sa United Nations tumaas rin. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Muling humarap sa Commission on Appointments o CA si Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary Gina Lopez. Dito muling nanindigan ang kalihim sa kanyang mahigpit na polisiya sa mining industry. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Hindi pipigilan ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez ang gagawing review ng Mining Industry Coordinating Council. Ito ang sagot ng kalihim sa muling pagharap niya sa Commission on Appointments ngayong araw. Sa gitna pa rin ng usapin ng paglalabas niya ng suspension o closure order sa 28 mining operations. Okay, I agreed. They wanted to review the mining operations. I said, okay, if you really want to do that for issues of transparency, do it. Sa confirmation hearing, muling binusisi ng mga mambabatas ang mahigpit na polisiya ng kalihim sa mining industry. Kinuwestiyon ni Occidental Mindoro Representative Josephine Sato ang memorandum circular ng ahensya na inoobliga ang mga suspended mining company na magbigay ng 2 million pesos per hectare na disturbed land para sa trust fund. What was the basis of the imposition? The base for that imposition was the prerogative of the DNR Secretary as written in the Mining Act. Kaugnay ng pagdinig ng CA, ayon kay Senator Alan Cayetano, nais lamang nilang matiyak na hindi maapektuhan ang kabuhayan ng ilang Pilipino sa pagsasara ng ilang mining company. Or nagiging extreme, no? To the point na maapektuhan yung ilang mga industriya. Umapela naman ang DENR Secretary sa mga mambabatas na bigyan siya ng pagkakataon upang maipatupad ang reforma sa ahensya. I just guarantee you, if 2 years I don't make a massive difference with all the money that's there, I'll quit, no? But I would like to be given the chance to try. Bukas ipagpapatuloy ng CA ang deliberasyon para sa kumpirmasyon ng appointment ng DENR Chief. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nanawagan naman sa Commission on Appointments o CA ang mga supporter ng tatlong kalihim para sa kanilang kumpirmasyon upang manatili sa pwesto ang mga ito. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nagpakita ng suporta ang iba't ibang grupo para sa kumpirmasyon ni na Secretary Judy Taguiwalo ng DSWD, DAR Secretary Rafael Mariano at Secretary Gina Lopez ng DENR. Ayon sa organisasyon ng solo parents, ngayon lang nakakuha ng ganitong suporta ang kanilang grupo sa isang kalihim ng DSWD. Maging ang mga organisasyon ng may mga kapansanan at unyon ng mga empleyado sa DSWD ay kontento sa pamumuno ni Taguiwalo. Na for the past 16 years, binabaliwala kami ng previous administrations, even ng DSWD na pinagtatrabahuhan namin. Ngayon lang, sa pag-upo ni Sec. Judy, talagang naramdaman namin yung kanyang concern. Ang grupo naman ng mga magsasaka ay nagpatotoo sa nagawa sa kanila ng pamumuno ni Secretary Mariano, partikular sa pamamahagi ng kanilang lupang sinasaka. Sa mga commission sa appointment na yan, noon kayong humingi ng tulong sa aming mga magsasaka at sa mga gagawa. Dapat, confirm kayo, bumoto kayo kay Kapaeng. Ipinagtanggol naman ng environmental group si Secretary Gina Lopez dahil sa mga ginawa nitong hakbang lalo na sa industriya ng mining. The positive and environmental reforms that being taken by these progressive officials
have not only benefited our people but also our environment. Ngayong araw ay sumalang sa Commission on Appointment si Lopez, habang sina Taguiwalo at Mariano naman ay bukas haharap sa makapangyarihang Commission on Appointments. Si President Duterte, nakita niya may tapang siya. Bigyan natin ng puwan sa gobyerno ang matagal na tumitindig para sa mahihirap. Sa tuwin nang ako'y mag-a-update kay Presidente Duterte kaugnay nung mga ginagawa at gagawin pa ng DAR, partikular sa Hacienda Luisita, paikisa lang ang kanyang laging sagot, I support you. Ayon kay Renato Reyes ng Bayan, dapat makumpirma ang tatlong kalihim dahil sila ang lapat sa posisyon para sa ikasusulong na rin ng usapang pangkapayapaan. Ang tatlong kalihim ay inendorso ng National Democratic Front na maging bahagi ng peace talk. Kaya po mahalaga ang papel nila. Definitely, mahalaga ang kanilang pananatili sa posisyon nila in relation to the ongoing peace negotiations. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa muling pagbubukas ng sesyon ngayong araw, target ipasa ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso ang 14 na mahalagang panukalang batas bago ang pangalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Hulyo. Ito ang balita ni Grace Casin. Sa katatapos lang na pulong ng mga miyembro ng Senado at Kamara, nagkasundo ang mga ito na ipasa ngayong buwan ang libreng internet sa mga pampublikong lugar, murang tuition fee, pagpapalawig ng validity ng passport at driver's license, pagre-review sa mga parusang ipinapataw na nakasaad sa Revised Penal Code, ang pagpataw ng parusa sa mga ospital na tumatangging tumanggap ng mga pasyente na walang deposito, pagpapataw ng community service sa halip na 1 hanggang 3 buwang pagkakakulong, pagbabawal ng land conversion sa mga irrigated land, pag-amyenda sa Anti-Money Laundering Act kung saan sasakupin na rin ng batas ang mga kasino sa bansa at iba pa. Ang target namin dito, kung matapos namin by May, the President can sign this into law para pang SONA na rin ni Presidente. Para pagdating na SONA, batas na po itong mga ito. Ipinauubayan na ng Kamara sa Senado ang pagpasa ng kontrobersyal na panukalang pagbuhay sa parusang bitay. Tayo tapos na, the bill is now with them. Maliban sa pagbuhay sa parusang bitay, target na maisabatas ng Kamara at Senado ang mga panukalang pagpapababa sa criminal age responsibility, barangay election postponement at tax reform bago matapos ang taon. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Aprobado na sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas ni Senator Laila De Lima at Richard Gordon na magtataas ng multa sa mga krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. Sa ilalim ng panukala, tataasan ng multa sa mga krimen gaya ng treason na mula 20,000 pesos ay gagawing 4 million pesos. Ang rebellion naman na may multang 8,000 pesos ay gagawing 1.6 million pesos. Gagawin namang 1 million pesos ang multa sa pamimeke ng dokumento mula sa kasalukuyang 5,000 pesos. Ginawa ang upgrade sa mga penalties alinsunod sa payo ng Supreme Court noong 2014 na amyendahan ang Revised Penal Code na naipasa 87 taon na ang nakalilipas. Posible namang talakayan na sa mababang kapulungan ng Kongreso sa susunod na linggo ang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Majority Floor Leader Rudy Fariñas, agad itong i-refer kapag nag-convene na ang House Committee on Justice. Aalamin at pagbobotohan ng mga kongresista kung sufficient in form and in substance o kung may basihan ng mga reklamong inihain laban sa Pangulo. Ito ang unang impeachment laban sa Pangulo na inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano noong March 17. Nagbayad na si Vice President Leni Robredo ng 8 million pesos na cash deposit sa kanyang counter-protest bilang pagsunod sa kautusan ng Presidential Electoral Tribunal. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Humabol si Vice President Leni Robredo sa itinakdang deadline ng Presidential Electoral Tribunal upang bayaran ang 8 million pesos na initial cash deposit para sa kanyang counter-protest. Ito ang unang installment sa kabuuang 15.44 million pesos na dapat bayaran ni Robredo para madala ang mga balota sa PET. Kailangan niyang mabayaran ang natitirang mahigit 7 million pesos hanggang sa Hulyo. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Barry Gutierrez, bahagi ng perang pinambayad ni Robredo
Robredo ay personal nitong pera, habang ang natitira ay inutang sa mga kamag-anakan ng yumaong asawang si Jesse Robredo. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga taga-suporta, sinabi ng pangalawang Pangulo na hindi madaling hagilapin ang halagang pinambayad sa PET. Yung 8 million po, hirap na hirap tayo para ibigay. Nagpasalamat din ito sa kanyang mga taga-suporta na patuloy na nakikiisa sa kanyang laban. Alam po natin na malaking dahilan kung bakit tayo tumakbo ay para harangan yung pagbabalik muli ng pamilyang Marcos sa kapangyarihan. Matapos makapagbayad si Robredo, susunod na ang preliminary conference sa election protest na nakatakdang gawin sa June 21, alas 2 ng hapon. Nauna nang nagbayad ng 36 million pesos na cash deposit si dating Senador Bongbong Marcos para sa kanyang protesta sa pagkapanalo ni Robredo sa nakaraang halalan. Sa text message ng abogado ni Marcos na si Attorney George Garcia, sinabi nitong natutunan ng kampo ni Robredo na wala silang magagawa kundi ang magbayad. Magugunit ang hiniling ng kampo ni Robredo na wag muna silang pagbayarin ng deposito sa kanilang counter-protest, ngunit ibinasura ito ng Presidential Electoral Tribunal. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Hindi naman natuloy ang nakatakdasan ng paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Grace Casin live mula sa House of Representatives. Grace, go ahead. Attorney Reg, wala pang kongresistang naglakas ng loob para i-endorso impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Aminado ang grupong Impeach Leni Movement na hindi pa nagbigayan ng katiyakan ang kongresistang kanilang kinausap kung i-endorso ang kanilang reklamo. Ayon kay Attorney Bruce Rivera, tagapagsalita ng Impeach Leni Movement, binigay na nila sa isang kongresista ang 30 pahinang impeachment complaint laban kay VP Robredo. Ayaw munang ipaalam ng nasabing kongresista ang kanyang pangalan habang pinag-aaralan nito ang nilalaman ng reklamo. Hindi pa umano nagbigay ng katiyakan ang nasabing kongresista kung kailan o kung balak ba nitong i-endorso at ihain sa opisina ng House Secretary General ang impeachment complaint. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, and graft and corruption ang kanilang reklamo. Ilan sa basihan nila ay ang questionable umanong Statement of Asset Liabilities and Net Worth o SALN nito at ang controversial na speech nito sa United Nations hinggil sa pagtaas ng bilang ng extrajudicial killing sa bansa. Hindi pa alam sa ngayon ng grupo kung i-endorso ng kausap nilang kongresista ang reklamo at kung kailan ito posibleng ihain sa Kamara. At this point, we cannot divulge the identities of these individuals at this point because that was their intention, that was their request. Kasi sabi nila it's a delicate matter and they have to, they have to discuss kung what to do. So we understand the situation and we gave all the copies of the impeachment complaint to that particular congressman. Ayon naman kay Attorney Barry Gutierrez, naniniwala silang walang ginawang mali si Robredo para mapaalis sa pwesto at handa umano silang harapin ang nasabing reklamo. So we're not sure kung mayroon mga endorsement na mangyayari, but if there is, then it's a process that we'll have to go through. Ipinaubaya naman ng Malacanang sa Kongreso ang proseso ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Just let the process go. It's a democratic country, and those who are pursuing the case, just let them do that. Attorney Reg, ayon nga sa grupong Impeach Leni Movement, hintay na lang daw nila ang tawag ng kongresista ang kanilang ikinausap kung i-endorso ba nito ang kanilang hinihaing impeachment complaint. Dahil base sa rules ng Kamara, kinakailangan na mayroong kongresista na mag-endorse ng impeachment complaint na ito dahil kung hindi, ito ay magiging invalid at mawawala na ito ng saysay at hindi na pwede pang matalakay dito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Attorney Reg? Maraming salamat, Grace, kasi nagulat ang live mula sa House of Representatives. Susunod sa ito ang balita. Maraming Pilipino malaki pa rin ang tiwala sa Amerika kaysa Russia at China ayon sa survey ng Pulse Asia. Trust rating sa United Nations tumaas rin. DFA nagpaliwanag sa hindi pagbanggit sa ASEAN Chairman Statement ng reklamation at umano'y militarisasyon sa South China Sea.
dapat na inaksyonan kaagad ng mga sangkot na opisyal ng Philippine National Police o PNP sa pagkakadiskubre ng secret prison cell sa Maynila. Ito ang muling pahayag ni Senator Panfilo Lacson sa patuloy na paglutang ng naturang usapin. Ito ang balita ni Nel Maribojo. Well, I did not say that Chief MP De La Rosa is arrogant. That single act, how he responded to the comments about yung sa secret cell, ano? Nilinaw ni Senator Panfilo Lacson nang lumabas na balita na sinabihan niya umano na arogante si Philippine National Police Director General Ronald Bato de la Rosa bunsod ng pagkakadiskubre ng Commission on Human Rights sa secret jail sa Manila Police District Station 1. Sa kabila ng kanyang ginawang paglilinaw, sinabi rin na dating Director General ng PNP na dapat na inaksyonan agad ang mga sangkot ng mga opisyal dahil sa nakitang irregularidad. Hindi po pwede yung secret prison cell. So doon pa lang dapat meron na action taken against the police officers concerned. Well, relief, that's an administrative act, ano, or sanction. Ayon pa sa senador, dapat ding magsagawa ng sariling investigasyon ng PNP ukol sa usapin ng secret prison cell na malinaw umanong labag sa batas. Eye-opener eh. Yes, eye-opener yan. Kaya dapat talaga yung PNP mismo mag-initiate. Alamin nila, marami pa bang existing na mga secret cells na hindi nakaregister. Kaugnay nito, nagsumiti naman ng resolusyon si Senator Bam Aquino upang imbestigahan ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang umano'y operasyon ng secret jail cell. Batay sa resolusyon, sinabi ni CHR-NCR Regional Director Gilbert Boisner na ang pag-aresto sa 12 detainee na natagpuan sa isang hidden cell sa Raksabago Police Station sa Tondo, Manila noong April 2017 ay wala sa kanilang record. Sinabi rin umano ng mga pamilya ng mga detainee na hinihingan sila ng ilang pulis ng pera na nagkakahalaga ng mula 40 hanggang 100,000 pesos kapalit ng pagpapalaya sa mga ito. Sang-ayon naman si Senate President Coco Pimentel sa investigasyon na ito. Pero ba't ako, I have no objection. Dapat lang siguro. Layo ng pagpapatawag ng investigasyon na makapagbuo ng nararapat na batas upang maiwasan na ang naturang insidente. Nel Maribojo, UNTV News and Rescue, Pasay City. Inihayag ng Asian Affairs ng Department of Foreign Affairs na walang leader ng ASEAN member states na nagsulong ng usapin ng reklamasyon at militarisasyon sa South China Sea sa kabuuan ng 30th ASEAN Summit. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Sa final chairman statement ng 30th ASEAN Summit, walang nabanggit na pahayag kaugnay ng reklamasyon at militarisasyon ng China o kahit ng arbitral ruling kaugnay ng maritime dispute sa South China Sea. Ayon sa Office of ASEAN Affairs ng Department of Foreign Affairs, ito ay dahil walang leader ng ASEAN member states na nagbukas ng naturang usapin sa maikling panahon ng 30th ASEAN Summit. During the plenary and summit, there was no leader that mentioned the inclusion or made reference to land reclamation, militarization, and arbitration. So that was what we are trying to reflect in the chairman's statement. Sa halip, nagkasundo ang mga ASEAN member states na tapusin ang framework para sa Code of Conduct o COC ng mga bansang may overlapping claims sa South China Sea tulad ng China, Pilipinas, Brunei, Malaysia at Vietnam ngayong taon. Ito ay upang maiwasan ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga claimant country. Ayon sa DFA, progreso ng maituturing ang suporta ng China sa pagtalakay at pagkakaroon ng COC. China has already made the announcement that it's also supportive of having a framework of the COC. So that is something that we would like to take advantage of. It's a step forward to having a full and effective COC. Di naman sang-ayon si Patron sa opinyon na tila nawala ng magandang oportunidad ang Pilipinas bilang chairman ng ASEAN nang di nito igiit ang arbitral ruling sa ASEAN Summit. Ani Patron, mas magiging malakas pa nga ang panig ng Pilipinas oras na matapos ang isang framework para sa Code of Conduct. If you have the arbitration on the other hand and you have the COC on the other hand also, then you have two legal instruments that you can refer to in the future if we want to. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Hindi naman
nagustuhan ni MIA at General Manager Ed Monreal ang mga sasakyan ng Airport Police Department na ginamit sa pag-escort sa mga delegado para sa 30th ASEAN Summit noong nakaraang linggo. Pinaghahandaan na rin ng MIA ang susunod na ASEAN Summit na gaganapin sa Clark, Pampanga sa Nobyembre. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Ikinadismaya ni Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal ang paggamit ng lumang sasakyan ng Airport Police sa pag-escort sa mga delegado ng ASEAN Summit noong nakaraang linggo. Sa kabila ito ng matiwasay na paghahanda at implementasyon ng seguridad sa paliparan. I observed some of our equipments were not in good condition. Especially yung mga sasakyan ng APD. Hindi ko gusto yung tsura ng mga sasakyan. Although we can't blame them because some of them are already old and it takes a while before we're able to procure additional new cars. Kaya naman nagbigay na ito ng direktiba sa Finance Department ng MIAA para sa pagsasaayos at pagbili ng karagdagang sasakyan ng Airport Police Department. Ito ay bilang paghahanda sa 50th anniversary ng ASEAN sa Nobyembre na gaganapin sa Clark, Pampanga, kung saan inaasahang dadalo ang 10 ASEAN leaders o heads of states kasama si US President Donald Trump. We're being viewed internationally. So gusto ko naman sana medyo shining yung mga sasakyan. Parang kulang na sa pintura, kulang sa hasa yung ibang sasakyan na ginamit. Samantala, kaninang umaga nagbigay ng Certificate of Appreciation si General Manager Ed Monreal sa mga departamento ng MIAA na kabahagi sa pag-oorganisa sa katatapos lang na 30th ASEAN Summit. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City. Ipinaliwanag ng isang Filipino-American immigration lawyer kung paano makaaapekto sa mga Pilipino sa Amerika ang isa sa mga kontrobersyal na executive order ni US President Donald Trump. Umani naman ng iba't ibang opinyon ng nasabing kautusan sa mga Pilipino doon. Ito ang balita ni Sonny Cos. Naging alalahanin ng mga migrante ang nilabas na immigration order ni US President Donald Trump. Isa na rito ang pagsusuri sa H-1B visa program ng pangunahing working visa permit na ibinibigay sa mga skilled international professionals maging sa mga international students na magkaroon ng pagkakataon na makapagtrabaho at manirahan sa Estados Unidos. Ayon kay Attorney Salonga, bagamat ang Kongreso ng Amerika lamang ang may kapangyarihan makapagbago ng karamihan na nilalaman nito, mayroon pa ring mga provisions sa programa na maaaring baguhin ni President Trump. Lubhaan niya itong makaapekto sa mga Pinoy na may hawak ng H-1B visa na kunin ng kanilang mga family dependents sa Pilipinas na kailangang kumuha ng H-4 visa. President Obama's administration came up with a work authorization rule for spouses of H-1B visa holders who are on H-4 or dependent spouse dependent status. President Trump, in much the same way, can come up with a different rule or can take out that rule altogether. Nagpahayag naman ng iba't ibang opinyon ng mga kababayan natin hinggil sa mga immigration orders ni President Trump. Which is in a good way in some aspect because it will stop the hiring of foreign workers by some employers who would give a low rate rather than hiring Americans who are also deserving or skilled as well. He has to be more precise on the directions that he's going to, and he has to consider the advice of the rest of the group of governments in order to accomplish what he's trying to do. Again, most especially on immigration. Hinigayat ng mga immigration group ang mga komunidad na lagi maging alerto sa kabila ng tuloy-tuloy na pagpapahinto ng korte sa mga immigration orders ni President Donald Trump, lalo't desidido ito na maisagawa ang kanyang mga pangako noong campaign season. Sonny Cos, UNTV News and Rescue, New York, USA. Iprinisinta sa isang forum kanina mga datos na nagpapakita umano kung gaano ka-epektibo ang operasyon ng pamahalaan kontra illegal na droga. Mula sa Pasig City, itong balita ni Monoxon Live. Mon, go ahead.
Magandang gabi, Attorney Reg. Pinabulaanan ng Presidential Communications Operations Office sa isang forum kanina ang mga lumalabas na datos kaugnay sa kampanya na inilunsad ng Administrasyong Duterte. Ang Real Numbers Forum ay inorganisa upang linawin ang mga maling datos na kumakalat sa media. Isa dito ay ang ginagamit na datos ng international at local media sa bilang ng umano'y extrajudicial killing sa bansa. Lumalabas sa mga international at local news na umaabot na sa 9,000 ang mga namamatay sa war on drugs ng pamahalaan. Nilinaw ng PNP na mula July 1, 2016 hanggang March 31, 2017, nasa 9,432 ang homicide cases. 19% lamang dito ang drug-related killings mula sa lehitimong operasyon ng PNP. 20.1% naman ay non-drug related deaths habang ang 60.3% naman ay under investigation pa. Sa datos ng PNP, nasa 2,692 lamang ang mga namatay sa drug war operation. Idinagdag umano ng ibang media outfit ang mga homicide case kung kaya tumataas ang bilang. Bumaba rin ang insidente ng krimen sa bansa ng 11.74% sa unang 8 buwan ng Duterte administration mula July 2016 hanggang March 2017. Bumaba rin ang bilang ng crime blotter sa PNP mula mahigit 500,000 noong 2015 sa mahigit 400,000 sa 2017. Ang mga bilang na ito ang nagpapatunay ng pagiging epektibo ng operasyon ng pamahalaan laban sa droga. Naniniwala ang pamahalaan na patuloy pang tataas ang trust rating ng Pangulo sa kabila ng mga di umano'y maling balita kaugnay ng war on drugs. Hinikayat naman ng PCOO ang lahat na tignan ang iba pang mga impormasyon sa website ng Philippine Information Agency kaugnay sa totoong datos na may kaugnayan laban ng pamahalaan kontra droga. Attorney Reg, kasama rin ang PIDEA, DOH at DSWD sa nag-organisa nitong Real Numbers Forum na katatapos lamang ngayong hapon na ito. Attorney Reg. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ng live mula sa Pasig City. Dalawang 2,717 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Mga umuko pa ng ari-arian ng pamahalaan ngunit ayaw magbayad ng tamang buwis, binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. LTFRB dininig na ang kaso ng Leomaric bus na naaksidente sa Nueva Ecija. Kawalan ng karelyebong driver at binagong ruta, ilan sa mga nakitang paglabag. May babala si Pangulong Rodrigo Roa Duterte laban sa mga umuokupa ng mga ari-arian ng pamahalaan ngunit hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga gumagamit ng mga government property subalit di naman nagbabayad ng tamang buwis na umaabot na sa bilyong pisong halaga. Dili ninyo iuli ang yuta sa gobyerno, then I will ask the Filipino people to occupy the lands that are in your hands. Das Makati, Pasay, Pangita na mo gwapong pwesto diya. Nilinaw naman ng Malacanang na babala ito at isang conditional statement. It was a statement to those who are concerned. Okay. And the fact that remains is that he will take certain steps. He will take certain steps. I don't mean this is the exact step, but he will take certain steps to make sure that the erring parties will respond properly. Iginiit din ng Malacanang na ang naging pahayag ng Pangulo ay di magdudulot ng katulad na pangyayaring sangkot ang mga miyembro ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay, kung saan inukupa ang mga government housing units sa Bulacan na para sana sa mga tauhan ng militar at pulisya.
The situation is not a precedent. The situation is actually under control, and the president is aware of that situation, and he will still adhere to certain processes. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagdinig sa nangyaring bus accident sa Caranglan, Nueva Ecija na ikinasawi ng mahigit 30 pasahero noong Abril. Sa pagdinig kanina, sari-saring paglabag ang natuklasan ng ahensya sa operasyon ng Leo Maric Bus. Ito ang balita ni Joanan. Masusing siniyasat ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operator ng Leo Maric Bus na nasangkot sa aksidente sa Caranglan, Nueva Ecija noong April 18. Sa unang araw ng pagdinig, nadiskubre ng ahensya ang sari-saring paglabag ng bus company. Kabilang na dito ang pagpapalit ng ruta ng bus at kawalan ng safety inspection officer. Sa Madela Quirino ang orihinal na ruta ng bus, ngunit dumaan ito sa Caranglan para magsakay ng pasahero. Yan lang kasi yung alam namin na pwedeng dumaan na mag-pick up ng van papunta sa San Jose, ma'am. So, hindi yata possible, ma'am. Yung bundok na po yan, ma'am. Hindi rin maipaliwanag ng operator kung mayroon nga ba silang karelyebong driver, gayong inaabot ng mahigit 14 na oras ang biyahe mula Ilagan, Isabela hanggang Candon, Ilocos Sur. Sumama ba yung alternate driver? Bali, hindi ko pa po na yun, sir. Basta ang sinabi po naman sa akin, bumaba daw siya. Hindi ko po masyadong siguro, sir. Baka kung hindi man siya concern, baka hindi nakasama. Aminado rin ng operator na overloaded ng pasahero ang bus na nahulog sa bangin. Una nang nadiskubre ng LTFRB na 33 taon na ang edad ng naaksidenteng bus unit, taliwas sa 2006 year model na isinamiti nito sa ahensya. Ngunit paliwanag ng operator, taong 2006 nila nabili ang naturang second-hand na bus unit. Samantala, naniniwala naman ng LTFRB na napapanahon na upang isulong ang modernisasyon sa lahat ng pampublikong sasakyan. Ito ay upang maiwasan na ang mga ganitong uri ng aksidente. We really need to modernize the public transportation system. Kaya marami hong nangyayari na. It moves us very firmly and very strongly to really address the root causes of all these accidents. Samantala, inihayag naman na may-ari ng Leo Maric Bus Trans na sa ngayon ay tig 3,000 pisong pinansyal na ayuda pa lamang ang naibigay nila sa mga nasugatan sa aksidente. Ang pamilya naman ng mga nasawi ay tanging sa insurance company pa lamang nakatatanggap ng tulong. Sa ngayon, epektibo pa rin ang ipinataw na suspensyon sa Leo Maric Bus habang pinag-aaralan pa kung tuluyan ang kakanselahin ang prangkisa nito. Muling itinakda ang pagdinig sa kaso sa June 6. Joanano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinasa na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa lokal ng pamahalaan ng Baclaran at Parañaque ang responsibilidad sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa service road ng Rojas Boulevard at Palengke ng Baclaran. Nagbabalik si Joanano. Mismong sa Baclaran, idinaos kanina ng Metropolitan Manila Development Authority ang kanilang flag raising ceremony. Ito'y bilang pagpapakita ng anilay matagumpay na pagsasaayos ng palengke ng Baclaran at service road ng Rojas Boulevard. Makalipas ang 2 linggo, opisyal nang ipinasa kanina ng MMDA sa mga lokal na pamahalaan ng Parañaque at Pasay ang pananagutan upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa lugar. Kumpiyansa si MMDA Officer in Charge at General Manager Tomas Orbos na magtutuloy-tuloy na ang magandang sistema sa Baclaran, maging ang pakikipagkaisa ng mahigit 3,000 mga vendor na apektado ng clearing operation. Ang ginawa ho namin, pinakiusapan po namin sila, pinaliwanag, hiningi na tumulong sila sa ating programa. Yung pong illegal, tinanggal po talaga natin, no? Muli namang nanawagan ang mayor ng Pasay City sa mga vendor na umuokupa sa Baclaran at mga motorista na iligal na nagtaterminal sa service road ng Rojas Boulevard. Yung disiplina ay implement nila sa kanilang mga sarili upang may pagpatuloy po ng pamahalaan, maging nasyonal o lokal, ang iba't ibang mga programa na ikabubuti po ng lahat. Sa
Samantala sa darating na Huwebes, May 4, sisimula naman ng MMDA ang kanilang pinaigting na clearing operation sa palengke ng Balintawak sa Quezon City. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Parañaque City. Tumaas ang trust rating ng mga Pilipino sa United Nations batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. 82% ng mga Pilipino ang nagsasabing nagtitiwala sila sa United Nations batay sa latest Pulse Asia survey. Mas mataas ito ng 8% mula sa 74% trust rating nito noong Disyembre 2016. Ito ay sa kabila ng pagkundina ni Pangulong Rodrigo Duterte sa samahan dahil sa pamumuno nito sa war on drugs ng pamahalaan. Bunsod ng mga kinakaharap na issue at akusasyon sa administrasyon, hindi nakakasurpresa ang resulta ng survey ayon sa political analyst na si Ramon Casiple. Translated yung pagtingin ng tao against sa killings at saka sa IJK and to support siyempre sa mga institusyon or mga personalidad na nagkikriticize nito. Batay rin sa parehong survey, nananatiling tiwala ang mga Pilipino sa Amerika na ilang beses inatake ng Pangulo dahil sa mga negatibong komento sa kanyang anti-drug campaign. Kabaligtaran naman ang resulta sa mga bansang China at Russia sa kabila ng pakikipaglapit ng Pilipinas sa mga ito. Ayon sa Pulse Asia, 79% ng mga Pilipino ang nananatiling tiwala sa US. Samantalang 63% ang hindi nagtitiwala sa China at 56% naman ang distrust rating ng Russia. Sa survey noong Disyembre 2016, mapapansing mataas rin ang trust rating ng US at mababa ang sa China at Russia. Ayon kay Casiple, kabilang sa mga bagay na nakakaapekto rito ay ang kasaysayan at nakaraang relasyon ng Pilipinas sa mga bansa. Makikita mo yung historical kasi dito na matagal tayo sa Cold War na period na kung saan malakas sa Pilipinas yung anti-communism. Naninibago yung tingin ko yung maraming Pilipino dahil nasanay tayo na nasa loob lang ng isang umbrella, yung Amerika. Hindi na tayo nag-iisip na yung mundo sa labas ng relasyon ngayon nagbabago na. Sang-ayon naman si Yusek Ernesto Abella na ito ay resulta ng pananaw ng mga Pilipino buhat pa noon. All these years we've been programmed to think that these were the enemies, But the president is breaking free, he's a disruptor. Ang survey ay isinagawa noong March 15 hanggang 20 sa 1,200 respondents. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isa ang nasawi at 3 ang nasugatan sa insidente ng pamamaril sa Quezon City kagabi. Samantala, 12 drug suspects naman ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya sa Pasay at Kamanava area. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Siyam na tama ng bala na baril ang kumitil sa buhay ng 21 anyos na si Joe Harris de los Santos. Binaril ang biktima ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa San Simon Street, Barangay Holy Spirit, Quezon City, alas 9 kagabi. Nadamay naman sa insidente ang 3 kasamahan ng biktima na nadaplisan ng bala. Ayon sa nakakita sa pangyayari, may nakaaway ang mga biktima at posibleng paghihiganti ang motibo ng pamamaril. Sa Quezon City pa rin ay 2 paupahang bahay sa First West Krame ang nasunog sa Quezon City kagabi. Hindi bababa sa 15 pamilya ang nawala ng tahanan dahil sa sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Umabot ito sa ikalawang alarma at idineklarang fire out bandang alas 12 ng hating gabi. Samantala, 7 drug suspect kasamang isang minor de edad ang nahuli sa bypass operation sa barangay Maricaban sa Pasay pasado alas 10 kagabi. Unang naaresto ng Pasay City Drug Enforcement Unit ang suspected drug pusher na si Ruelito Guenes. Nahuli naman sa follow-up operation ang source ni Ruelito na si Angelita Bungat, kasama ang iba pang suspect na naaktuhan pang gumagamit ng hinihinalang shabu. Tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso ang nakuhang droga mula sa mga suspect. Nabebenta niya agad itong more or less 150 grams. So imagine kung sa isang linggo makabenta siya ng 6 na ganon na malalaking sachet, ikon natin yun. Halos kalahating kilo.
5 naman ang nadakip sa magkasunod na bypass operation ng Northern Police District Drug Enforcement Unit sa Caloocan at Pasay City. Unang naaresto sa monumento sina Kate L. Nasay at Abigail Tongko. Sa follow-up operation naman sa FV Harrison sa Pasay City, nasa kote si Melvin Galiki at mga kasama nitong sina Resurrection at Arturo Pengson. Nakumpiska sa mga suspect ang nasa 800 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Bernard Danis, UNTV News and Rescue, Philippines. Mayong gabi, una sa atong mga balitang prombi. Giawhag sa Philippine National Police ang mga Sambuangenyo, ilabi na ang mga kabatanunan nga musulod sa Elite Security Forces sa nasod. Kini ang balita ni Dante Amento. Más de 2,000 mga nuevo police el target man recruit el Philippine National Police Special Action Force este año. Asigon con 55th Special Action Company Comandante Police Senior Inspector Wilfredo Palamos na Ciudad de Zamboanga, particularmente takumbida sila el mga jóvenes que entran na fuerza de policía. El UNSAF que police officer wantan sueldo más de 22,000 pesos cada mes que mas grande comparando na ordinaryo police. Sa PO1 sir, meron po tayong 22,696 per month ang monthly compensation. Separate pa po doon yung bonus natin, yung ibang benefits kagaya ng combat pay, combat duty pay, combat incentive pay. El SAF como Elite Force del PNP tapasan ng specialized police trainings itaimbiyan na mga seryoso misyon. Meron po tayong mga opportunity na maka-visit sa mga various countries for trainings, especially tactical trainings, kasi yun po sa ground po natin, yung mga tactical operators po natin, kailangan po talaga natin silang equip with skills. Incluido na mga requisito para ser un miembro del SAF que ciudadano Pilipino, tiene buen carácter moral y physically fit. Debe también ya pasar na eligibility test, igual con el PNP entrance de Napolcom, career service professional, bar e board examination e otro pa. Pwede man bisita na Facebook account ke PNP SAF Recruitment o man email na pnpsaf.recruitment@yahoo.com para na mas aumento impormasyon. Dante Amento, UNTV Noticias, Eriscate, Ciudad de Zamboanga. 5 kagidudahang drug pusher ang nadakop sa gipatigayong buy-bust operation sa Laguna. Samtang 2 kilo sa gituohang shabu ang nakitaan sa mga otoridad sa usa ka giabandonang kotse sa Batangas Port. Kini ang balita ni Sherwin Kulubong. 4 na hinihinalang drug pusher ang inaresto ng Cabuyao Police sa sinalakay na apartment sa Barangay Pulo kaninang alas 3 ng madaling araw. Pinasok ng mga pulis ang umano'y hideout ng mga suspect matapos magpanggap na buyer ang isa sa mga operatiba. Kinilalang mga suspect na sina Adriano Barameda, Chris Lubiano, Normilito Garabido at Benji Salazar. Nakuha sa mga ito ang isang granada, grenade rifle 9mm at kalibre 45 na baril, mga bala at 10 pakete ng hinihinalang shabu. From Cavite, dito sila dumadayo at dito nagbabagsak. So tinitingnan din natin yung ibang mga posibleng crime na committed nitong dalawa. Samantala, isang big-time pusher sa Laguna ang naaresto sa buy-bust operation ng San Pedro Police kagabi. Agad hinuli ang suspect na si Alvin Lizarda alias Arvin Baliw matapos makabili ng 8,000 pisong halaga ng droga ang isang operatiba. Ayon sa mga pulis, madalas lumipat ng bahay ang suspect at sa sasakyan rin nito kalimitang ginagawa ang iligal na transaksyon. Kahit sa ibang bayan, ito ang siya sambit lagi ng ating mga nahuhuli, mga sumusurrender, at kaya tayo ay hindi huminto. Gumamit tayo ng iba't ibang asset natin. Nakumpiska sa suspect ang 50 gramo ng shabu, isang kalibre 45 na baril at mahigit 100,000 pisong pera. Itinanggi naman ng suspect na sa kanyang droga na nakumpiska sa kanyang sasakyan. Samantala, 2 selyadong plastic na naglalaman umano ng shabu ang natagpuan sa isang abandonadong kotse sa Batangas Port. Mga tauhan ng 41st Maritime Police ang nakakita sa droga na tinatayang may bigat na 2 kilo.
Binasa pa umano ng gasolina ang iligal na droga upang hindi ito maamoy ng K9 unit. Ayon sa mga otoridad, ang kotse ay pag-aari ng isang drug suspect na nakatakas sa buy-bust operation ng Parañaque Police sa barangay BF Homes kagabi. Alas 5 ng madaling araw kanina nang matunto ng kotse sa parking lot ng Batangas Port, ngunit wala na ang driver nito. Sa ngayon ay patuloy nang hinahanap ang suspect. Kasama ang Batangas News Team, Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Nagpatigayon og training ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Bulacan aron mapahingusgan pa ang aquaculture industry sa nasod. Kini ang balita ni Nestor Torres. Nagsimula na ang 3 araw na Urban Aquaculture Technology Training ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga kawani ng gobyerno, farm owners at cooperative members sa Region 3. Itinuturo dito ang tamang pagpapalaki ng tilapia sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknolohiya gaya ng aquaponics at vermicomposting. Layo nito na mapabilis at maging sustainable ang produksyon ng isda sa bansa. Sa prediction po ng United Nations Food and Agricultural Organization, 30 years from now, ang source ng seafood natin will be 100% aquaculture. Ayon sa BFAR, hindi pa gaanong malakas ang market para sa aquaculture sa bansa dahil sa singil sa kuryente at feeds. Sa ibang bansa, mura kasi ang kuryente. Feeds, mura. Unlike dito sa atin, napakamahal. Kabilang sa mga sumailalim sa training ang 84 anyos na si Lolo Hipolito Mislang. Nais niyang magtayo ng demo farm para makatulong sa mga kababayan nitong Pangasehenyo. Kinukumbinsi ko yung mga sasaka na magkaroon sila malit na pispan kasi ang government naman ay namimigay ng libreng yung similya. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Og kana ang kinatibukan sa atong mga balitang from di karong gabi. Gikan diriya sa Davao City, balik diha sa kauluhan. Dinomina ng Pilipinas ang top 4 spots ng 2016 list ng World's Friendliest Islands ng isang New York-based travel magazine. Sa survey ng International Travel and Leisure Magazine, lumabas na top friendliest island ang Palawan, kasunod ang Cebu, Luzon at Boracay. Batay sa artikulo, binoto ng mga turista ang mga nasabing lugar dahil sa hospitality ng mga Pilipino bukod sa magagandang tanawin ng mga isla. Samantala, pasok naman sa top 10 friendliest islands ang Waiheke Island sa New Zealand, Tasmania sa Australia, Bali, Indonesia at Fiji Islands. Ang survey ay ginawa mula November 2015 hanggang February 2016 sa website ng Travel and Leisure Magazine. Isang bagong tourist destination sa Tanay Rizal ang unti-unting nakikilala ngayon dahil sa angking ganda ng kalikasan. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Sino mag-aakala na sa lalawigan ng Rizal ay may natatago at may pagmamalaki na papatok sa mga turista ngayong summer na matatagpuan sa Barangay Layban sa Tanay. Mula sa poblasyon ng Tanay, mahigit 1 oras ang lakbayin, sakay ng habal-habal o malalaking pampasaherong jeep. Pagdating sa Barangay Layban, aabuti naman ng 30 minutong lakarin mula sa barangay hanggang sa unang tourist destination. Isa sa mga requirements ng Menro ay makapagtanim ang bawat turista ng mga punong kahoy, fruit bearing trees at kape. Bukod sa magagandang tanawin ng mga likas na yaman ng barangay, malinaw ang tubig sa mga talon. Maaari ding inumin ang tubig na nagmumula sa bundok. Dito, meron siyang meron siyang lalim na 12, more or less 12 feet. Kung saan pwedeng ang mga tao ay dumive, tumalon. At meron siyang malawak na area na kung saan ay masisiyahan ng mga turista sa kanilang pagligo. Sinimulan ng barangay na buksan para sa mga turista ang lugar noong 1 taon at kasama sa mga plano ng lokal na pamahalaan na mas pagandahin pa ang mga tourist spot ng Layban. Ako po ay nag-aanyaya at sana po kayong lahat ay mainganyo o pumunta dito sa aming lugar para inyo din pong makita ang mga magagandang tanawin dito sa Barangay Layban, Tanay Rizal. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Rizal.
At yan ang ating sports at featured news ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.